So, our topic will be very interesting today. So, prayed about it and ito yung topic na binigay sa akin ni Lord. So, this is very informational and natanong niyo rin ba to sa mga uh, minsan mga na-attendan yung church or um, sa isang Bible study? Kasi bihira siyang dinidiscuss. So this is an opportunity for us to, know more about it. And bakit nga ba? So dalawa yung pinaka-address natin dito is, syempre, isa sa characteristic ni Lord is He is a jealous God. And then number two, yung kalaban niya, which is sin of the idolatry. Ayan. So excited na ba kayo? Thumbs up nga. Ayan. All right. So let's go. Okay. Ayan. So, sino bang pwedeng mag-read ng ating verse for today? Si Brother Ren. How about you? Ay, Brother Angel. Sige, Brother Angel. Ay, sige po. Isaiah 44 verses 14 to 17, New International Version. He cuts down cedars, or perhaps took a cypress or oak. He let it grow among the trees of the forest, or planted a pine, and the rain made it grow. It is used as fuel for burning. Some of it he takes and warms himself. He kindles a fire and bakes bread, but he also fashions a god and worships it. He makes an idol and bows down to it. Half of the wood he burns in the fire. Over it, he prepares his meal, he roasts his meat, and eats his fill. He also warms himself and says, "Ah, I am warm. I see the fire." From the rest, he makes a god, his idol. He bows down to it and worships. He prays to it and says, "Save me, you are my God." Ayan. Thank you, Brother Angel. So, Prophet Isaiah is very, straight to the point, no? Pagdating sa pag-address nito na nagano ka nga naman ng puno, pinalaki mo, and then yung kalahati, kinerve mo birang idol, yung kalahati naman, panggatong mo para makapagluto ka. So, parang mayroong disalignment na kaya pag-aaralan natin kung bakit nga ba may mga images or not, and of course, yung character ni Lord bilang jealous God. Ayan, so let's go! Alright, so biblical commandments against idols. So una-una, syempre, going to the Exodus 4 and 5. You shall not make yourself a carved image. You shall not bow down to them or say serve them. Diba? So very important na yes, this is a command from God na isa yun sa 10 utos na we shall not have other God beside Him. So, alam mo yun, kailangan nakapokus lang tayo lagi kay Lord. And naalala niyo yung story ng Ten Commandments, 'di ba? Yung unang Ten Commandments, ginawa. Nalito lang ako, sino nga ba nauna? Si Lord ba nagsulat? O parang si Lord ang nauna, kung hindi ako nagkakamali. Tapos dala-dala ni Moses. Excited siya na ipapakita doon sa Kaya lang, ang tagal niya doon. 40 days yata siya na doon. And then, pagbaba niya, siyempre nainip na yung mga tao, saan ba si Moses? Tagal-tagal naman niya. Let's para meron tayong ma-worship, kunin natin yung mga singsing natin, ikaw na mga gold, tunawin natin at gumawa tayo ng ah, image to worship Him. 'Di ba? And yun nga yung ginawa nila kasi 'di ba galing silang Egypt. So sa Egypt may mga idol sila, mayroong mga rebulto. So parang nasanay sila doon. And para pagbigyan yung mga tao, para magkaroon sila ng nakala ni kapatid ni Moses, si Aaron, is okay yon. Kaya nung pagbaba ni Moses, sa galit niya, ibinagsak niya yung 10 utos, yung tablet. Kaya nabasag.
'Di ba? Kaya galit na galit siya and na ano rin na galit si Lord. 'Di ba? So pinag-anuhan niya na hindi niyo dapat ginagawa yan. Because we shall not have other God besides Him. 'Di ba? Because He is a jealous God. And then, syempre sa Deuteronomy 4:15-16, be careful so that you do not become corrupt and make for yourselves an idol, an image of any shape. So ano man yan, maliit, malaki, mataba, payat, picture lang o uh, whatever it is na hipo-hipuin mo na pagdadasalan mo, it's really against the Lord. Di ba? Kaya very important na babasahin natin yung Bible kasi if the church is a Bible-believing church, susundin nila ito. Ayan. And then Isaiah 42:8 naman, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. Diba? So talagang very firm. And then syempre sa 1 Corinthians, talo naman tayo sa New Testament. So sabi ni Paul doon, therefore my beloved, flee from idolatry. So pinaiiwas tayo doon. And then sa Proverbs naman 3:5-6, yung ating pagtitiwala, I'm sure ito ay mga sa ulo nyo na, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Di ba? Kaya dun lang magtiwala. In our heart, in spirit, and in truth. Dapat. Walang mga images. Kasi, yan, malalaman natin. Alright. So, dito naman na God as a jealous God. So, si Lord, maraming characteristics. And reading the Bible, mas makikilala mo siya. Kaya nga, we are always encouraging you na basahin niyo yung Bible. Kilalanin niyo yung Lord na pinagdadasalan niyo, hinihilingan niyo, pinagpapasalamatan niyo. Di ba? Natin. Kaya nga, one of the program ng PWD Fellowship is pag wala kayong Bible, magsabi lang kayo sa amin at padadalhan namin kayo. Di ba? Ayan, dun sa mga bago, kung hindi nyo pa alam, message lang po kayo ng name, address, phone number, tsaka yung version ng Bible na gusto nyo. Kasi gusto namin na mas makilala niyo si Lord. At ang unang-una, kung naniniwala kayo kay Lord, babasahin mo yung mga salita niya. At pag nabasa mo, susundin mo. Very basic. Diba? You know the Lord. To know the Lord, read your Bible, and then do it. Yung natutunan mo. So of course, may mga fellowship, listening to preachings, pero pag kayo lang, being intimate with the Lord, andun na, babasahin mo yung Bible mo, nangungusap sa sayo, at kahit ano pang sitwasyon mo sa buhay, ay buhay ang mga salita ng Lord. Mapapansin mo na siya ay laging align doon sa mga pinagdadaanan mo. Kung nabasa mo na siya ngayon, sa iba ng sitwasyon mo ngayon, at nabasa mo ulit siya next year, at iba ulit yung sitwasyon mo, pasok ulit siya doon. Because His word is alive. Diba? Ayan. So unang-una from Exodus 25 ulit. So ito na yung complete verse nun. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord, your God, am I jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. So parang pinaano dito na kung wino-worship mo yon, ibig sabihin hindi mo ako love, hate mo ako. Kasi doon ka nag-worship eh. Like for the time, nandun sila sa Egypt, kung yun yung mga wino-worship mo na idol, so you don't really love God and you don't want to follow Him. Kasi yun yung sinasunod mo eh. So by this, pinapaalam sa atin ng Diyos na siya ay siloso Lord. Diba? Kaya we should worship Him in spirit, in truth. Okay? And then, sa Deuteronomy 4:24 naman, for the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Di ba pinapakita dito na talagang magagalit siya doon sa mga pagkakaroon ng idol. Kaya being a jealous God,
Nakaramdam ka na ba? Teka, nakaramdam ka na ba ng magselos? Diba, yung may mga asawa dito, or may girlfriend, or yung parents, may favorite, di ba? Or nauna siya, dapat ako. Diba daw sa mga jealous, ano? Diba na, anong naramdaman mo? Diba na siya ang inuna or pinili or um, siya yung pinili except sa'yo? Di ba? Or siya yung minahal kaysa sa'yo. May mga hugot pa. Di ba? Being jealous is a big thing and talagang nakakaano niyan. Sabi nga sa Proverbs, uh, kapag jealous ka, wala kang kinikilalang bakas. Di ba? Dahil selos ka eh. Sa batas nga natin, kapag yung may asawa ay nahuling nangangalo niya, pagka napatay siya ng nabigla, ano siya eh, parang hindi siya maakwit dahil naaktuhan na ano sila, nagsisiping. Di ba? Because of jealousy. So those things are talagang kasuklam-suklam. Kaya kailangan, knowing that God is a jealous, gagawin natin yung mga pinagagawa niya at iiwasan natin yung mga ayaw niya. At this point, is He is a jealous God, so dapat sundin natin siya na huwag tayong mag-worship dun sa mga images and idols. Ayan. So, Exodus 34:14 na tayo. So, do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Diba? So, makikita natin na talagang ini-emphasize lang na jealous talaga sila. Okay? Dali mayroong malaking lamok na. Ayan, sorry. Okay. So, tuloy natin. So, sa Nahum 1 to rin, so the Lord is a jealous and avenging God. The Lord takes vengeance and is filled with wrath. The Lord takes vengeance on his foes and bends his wrath against his enemies. Diba? So, kita natin na si Lord ang mag-aano sa atin, mag-vengeance. Diba? Kaya we really have to know that the Lord is a jealous God. Okay? And so, sabi nga pala, may nakalimutan ako dun sa Exodus 20, God is, that time, is giving the Israelites the Ten Commandments. Yun nga. And then, God explicitly warns against the creation of graven images or idols, which were common in surrounding cultures as a symbol of gods. Diba? Meron silang mga galing dun sa mga yung Athens God, doon sa mga basta iba-ibang culture. Diba? So, ando na yan sa paligid nila, kaya winarn sila ni God. And yung context nito is that God alone is worthy of worship and His people should not make physical representation of Him or other gods to avoid the idolatry that would disrupt their covenant relationship. Diba? Kaya nga, very important na may relationship ka kay God. Kung may relationship ka, kikilalanin mo siya. Sino ba ditong nag-asawa na pinakasal na lang doon sa ano? 'Di ba? Baka may mga arranged marriage. Ayan. Pero kung sa totoong ano, 'di ba, nagliligawan, kinikilala mo, hahatid mo, and then mag-arrange kayo, engage, wedding, 'di ba? Kinilala mo muna bago ka mag-ano. Pero that relationship as well, have to know the Lord. Diba? At ano yung mga gusto niya at hindi niya gusto. And knowing this character of the Lord is a jealous God, kailangan faithful tayo and obedient tayo sa Kanya. Right? So ano pa? So continue, jealous God refers to His protective covenantal love and desires for exclusive devotion from Israel. Diba? So His jealousy is not selfish or insecure. Hindi raw to yung selfish na akin ka lang or insecure ako, mas pogi siya, mas maganda siya. Hindi ganon. But it stems from His understanding that idols cannot
provide, save, or sustain life in the way He can. Di ba? Hindi naman ito makakapag-provide sa inyo. Hindi naman ito makakapag-save sa inyo. Hindi naman ito makakapag-sustain ng buhay sa inyo. Di ba? Ako lang. Di ba? Kaya ako ang worship nyo in spirit. Di ba? So, very important na mapaalalahanan natin yung mga sarili natin. And katulad ng pagre-remind niya sa mga Israelites, di ba? All believers, all of the importance of worshiping God exclusively. Di ba? Walang kahati or exclusive kay Lord. Not turning to idols and being aware of the generational impact of rejecting or following God. Di ba kasi pag nag-worship ka ngayon sa idol, syempre mga anak mo, hikayatin mo na doon din mag-worship. And tuloy-tuloy na yon. Di ba? It highlights the seriousness of idolatry in the life of faith and encourages relevant devotion to God alone. Di ba? To God alone. Kailangan devotion kay Lord lang. Di ba? Naka-devote kay Lord. Okay? Kaya ka ba? Alright. Sige. So, punta naman tayo sa core beliefs on worship. Paano nga ba mag-worship? Diba? And since kilala natin si Lord, alam natin na siya ay makapangyarihan sa lahat. And ngayon, natutunan natin, He is a jealous God. Diba? So, ano mga dapat natin gawin to worship? So, focus on God's spiritual nature. Ano ba yung nature niya? We Christians believe in God is spirit. Di ba? Nakakaintindihan ba tayong lahat doon? God is a spirit. Kalagay sa John 4:24. And seek to worship Him in His spirit and truth. Okay? Ulit nga, basahin mo nga. Christians believe God is spirit and seek to worship Him in His spirit and in truth. Okay? Let it sink in. All right, so focus on God's spiritual nature. Okay, so pangalawa, rejection of physical representation. So statues or images cannot capture God's true nature. Kahit paanong itsura yung gawin mo doon, hindi niya makakapture yung tunay na nature ni Lord. And thus are avoided to honor His holiness and majesty. Diba sa kabanalan ng Panginoon, hindi siya makakapture ng any physical. Kaya, we always advise by the Bible na we worship Him in spirit and in truth. Okay? Dahil banal. Diba? Walang bahid dungis. Diba? In majesty, makapangyarihan. Okay? And then number 3, Paul's warning on idolatry. So, as Christians, follower of Christ, heed Paul's advice to avoid anything that distracts from genuine worship of God. Sabi sa 1 Corinthians 10:14. So yung genuine worship natin, kung magdadasal ka, magpipray ka, kung dun ka sa idol nakatingin, so nadidistract yung pinaka-genuine worship mo with the Lord. Diba? Kaya focus ka lang talaga dun. Your spirit to the spirit. Diba? And dun, how we worship the Lord. Diba? Okay? Alright. So, yung binasa natin kaninang verse sa panimula is clearly kinat yung puno and then yung kalahati niya. Ginawang God, ginawang panggatong kalahati. So, this passage illustrates the irony and utility of idolatry. As people use same wood for mundane purposes and idol making. Para nga namang observe na nagluto, pinanggatong mo yung isa and then yung kalahat, sinasamba mo. So kahit sino man sigurong matino, titingnan yon kung paano nangyari, is really ang pag-iisipan, i-analyze, i-reflect, bakit nga naman sinasamba yon. Diba? Pag-isipan nyo rin. Diba? Pag nilay-nilayan nyo, pagka kayo na lang mag-isa. Diba? And since this is the Word of God,
we have to obey it and follow it. Diba? Hindi yun basta nilagay lang doon para iwasan natin. Diba? Because of our cultures, of our nakasanayan, but as a follower of the Lord, we have to read and apply. Diba? Since we love God, we want to worship Him, we read His Word, we apply. Alright. So, ayan. So, hopefully may mga natutunan kayo. And, syempre, yung mga learnings and reflection natin. Ano ba? God desires to be worshipped in spirit and truth, not through idols and images. Okay? Basahin nga natin. God desires to be worshipped God there to be in worshipped. and in truth, not through idols and But not do idols or image. Thank you, bro. And so sunod, reliance on physical idols can distract us from true relationship with God. Di ba yung tunay na relationship mo ay nasisira yon kung doon ka magpo-focus dun sa mga idol. Kasi nga, he is a jealous God. And imagine mo kung ano man yon, maliit, malaki, di ba? Nagiging doon yung focus mo na, uy, hawakan ko to kasi ah, ano ako dito, pagpapalain ni Lord. Or swerte ito sa akin. Or ano man yung iniisip mo. Nasisira nun yung tunay na relasyon mo sa Diyos na yung espiritu mo, naging worship yung spirit din ni God because He is spiritual in nature. Ayan. And as a follower of Jesus, the Christians avoid statues and idols to maintain yung purity ng ating worship and emphasize God's holiness. Diba? Doon lang tayo nakapokus sa word ni God. Diba? Kaya tayo, wala tayong makitang images sa mga bahay, but sometimes there are Bible verses that reminds us. So, even sa Bible natin, babasahin natin, diba? Para ma-remind tayo na okay, ito yung sinasabi ng God. Diba? Ito yung dapat kong sundin. Diba? So parang sinabi mo lang na ano dito yung bawal tumawid, nakamamatay. Ayan. So paalala mo rin sa sarili mo. So there are people na naglalagay ng mga ano sa cellphone nila, ng Bible verses to empower them. Like, I can do all things through Christ who give me strength. Diba? So pag nabasa nila yon, maalala nila ang Lord kasi salita ng Lord yon, and then yung isa sa buhay nila. It's para ikaw ay nakatutok dun sa pagsunod mo kay Lord. Pero, hindi yan yung nagiging idol mo. Kaya nakatutok pa rin yung spirit mo with the Lord. Ayan. So, para ma-maintain mo yung purity ng iyong worship and emphasize God's holiness because God is holy. Okay? Ayan. Praise God. So, before tayo go sa breakout rooms, ito yung mga questions na pwede nyong pagkwentuhan. So what was your previous belief regarding images and curvy statues that people pray to na pinagdadasal? Dito na lang tayo sa Tagalog. Ayan, so ano ang mga dati mong paniniwala tungkol sa mga larawan at inukit na statwa na pinagdadasalan?